Hi guys, welcome back to my channel. Some more updates. At tagal tayong walang upload, no? Tungkol sa Bajaj Cute. At nung nagbukas ako ng Bajaj Cute na comments, nakikita ko yung mga comments nyo. At halos pare-pareho tayo ng sinasabi. May nag-comment doon na sana meron daw diesel, kasi nga naman mura yung diesel. Kaya lang wala pa akong na-encounter or nabalitaan. Siguro meron, no? Pwedeng hindi ko lang masyadong natatandaan. Pero so far wala pa talagang diesel na motor. At alam naman natin kasi ang diesel ay yan walang spark plug, no? Sa pagkakaintindi ko, no? Sa pagkakatanda ko, dahil ang diesel ay compression rate ang ginagamit niyan eh. No-compress niya yung diesel paano ba tatawagin? Petrol ba o ano? Basta diesel. Diesel gas. Okay, wala tayong diesel gas sa petrol gas, no? Pero tawagin na natin petrol, gasoline, and petrol diesel. Yan. Yung diesel kasi compression ang ginagamit yan, wala talagang spark. Sumasabog yung diesel dahil sa compression ng makina, no? Sa pagkakatanda ko, wala siyang spark plug. Correct me if I'm wrong. So napaka-imposible yata. Hindi naman napaka-imposible, no? Wala pa lang sigurong nagfo-focus na gawin yon, na motor ay gamit ay diesel. Kasi compression rate nga yun, kailangan ng mataas na compression, no? Ang makina na diesel, naturally malalaki yan. Kasi sa pagkakaintindi ko, it needs to hold the compression. Pero yung mga diesel natin ngayon, mas tahimik na, no? Parang gasolina na yung tunog, hindi na maingay, mas maliliit na yung pagkakagawa because of the technology. Siguro kung kaya nilang gumawa ng diesel na silaki ng motor, silaki ng makina ng motor, maaari pa siguro. Pero baka ibang technique na ang gamitin nila doon. Tulad nga ng pagkakasabi ko, babalik ako doon, ikot lang ako sa sinabi ko, it's a compression rate, no? Hindi niya kailangan ng spark plug. Yun ang pagkakaalam ko. So kung ganun ang pinag-uusapan, hindi ko alam kung meron bang kumpanyang makakaisip pag diesel. So, well, panalangin natin na meron gumawa, no? Kasi okay yun. Meron tayong options, no? Meron tayong pagpipilian. Pero so far, up to now, walang engine ng motor na naka-diesel dito sa Pilipinas, no? Hindi ko lang alam sa ibang bansa. So far, yun ang pagkakaalam ko at yun ang pagkakaintindi ko. And an update about Bajaj Cute. Totoo din yung sinabi ng isang nag-comment, kung tama ang natatandaan ko, na naunahan pa sila ng mga manufacturer na nandito or yung mga local players natin, no? Kung sino nang existing ngayon sa Pilipinas. Lumabas na yung mga e-cars, electronic cars, lumabas na sila. Meron na rin mga four wheels na galing sa ibang brand or manufacturers. Si Bajaj Cute talagang ano, no, parang walang naririnig or walang nararamdaman, or baka naman pinipigilan ng ibang kumpanya. Ganun yung nakikita-kita natin. Kasi bakit nga naman yung iba nandito na, bakit sila wala pa, no? Nakakapagtaka na naman yung haba ng pila ng pansyon. Anak, bili ka lang ng 50 pesos, no? Hindi naman natin mauubos yung 50 pesos na yun. Ay, kung wala sila. Ha? Oo, sige, ikaw. So, ayun, hindi ko masigura. Ayun, may e-bike, oh. Isipin mo yun, tatlo sakay nun. Nakakapagtaka na hindi man lang napansin ni Bajaj yung gantong klaseng movement sa Philippines, no? Yung movement sa market, kung ano yung interest ng mga tao. Kasi tayo mga Pinoy, alam natin sa sarili natin, at siguro naman mapapansin nila yon, no?
na pag pumasok sila sa merkado natin, maaaring pumatok talaga. Ako sa sarili kong panansya, no, mga 90%, 85 na siguro ang pinakamababa, or 80%. Ang percentage na pinakamababa is 80% na mananalo sila. Malaking porsyento yung 90 to 95% na mananalo sila, kasi gasoline type, tapos para siyang Suzuki Alto. Maaaring matawag nating matipid kasi ang pyesa niyan motor, mas mura. Ang consumption ng gasolina maaaring mas mura din, ano? Based dun sa road test nila, kung di ako nagkakamali sa natatandaan ko, 40 to 52 kilometers yung kiniklaim nila. Dun nga lang sa 35 kilometers per liter na fully loaded yung Bajaj Qt, yung marami kang sakay, marami kang pinamalengke, puno yung sasakyan, no? Sama mo yung mga tropa mo, pamilya mo, may mga bagahe kayo. Malaking bagay na yon sa 35 kilometers na Bajaj Qt, no? Para sa akin, much affordable yun at mas accessible sa tao, kasi mas madaling ma-approve ang tao sa motor kesa sa kotse. Sa kotse kasi, although pareho lang halos ng requirements, kaya lang kasi mataas ang requirements ng kotse, yung income. Doon nagbe-base yung probability na ma-approve ka dapat matagal ka na sa trabaho mo, dapat may negosyo ka, dapat may mga sustento ka galing sa ibang bansa, or meron kang legit sideline income na kunyan, nagme-mekaniko ka after office, na-rehistrado din yung pagme-mekaniko mo. Alam mo yon, medyo mabigat yung requirement sa pagkuha ng sasakyan, kasi tinitignan dyan yung capability mo na i-sustain yung monthly hanggang matapos yung sasakyan mo, no? Unlike sa motor, nagre-range lang yan ng mga nasa yung regular, no, nagre-range yan ng 2.5 hanggang 6 to siguro mataas na yung 8,000 monthly sa motor, ano? Kasi kung ganun lang din ang presyo ng sasakyan, monthly 8,000, marami siguro makakuha. Ano, magagasgasan yung sasakyan natin. Bihira. Sige, go. Meron palang plant box doon, kasalanan ko rin. Hindi ko rinig mo. Bati natin ng konti. Bumili lang po kami pandesal ng aking anak, panganay, at hindi sila pumasok ngayon. Ayun na naman yung e-bike ko. Ito, 3 gulong. Kasi may moto, ang presyo ng e-bike nasa, sa pagkakaalam ko, nasa 50 to 60 to 80,000 to 100 plus, ano? Kung lumabas na halos ganun yung presyuhan ng mga 4-wheel na motor, nasa 150, ganyan. Huwag naman sana pumalo ng 250, 275, ano, masyado ng pangsasakyan yung presyo. Kung ganun ang mga, kung sample na lang si Bajaj Qt, nag-range siya ng 180,000, diba? Nag-range siya ng 200,000, ba? Parang kayang-kaya ng Pinoy na tapusin yan, diba? Kasi ipanghahanap buhay mo, ipang-service mo, kasi capable siya sa ganun kung meron kang service na estudyante, nag-service na nagtatrabaho sa opisina, yun ay mismong gagawin mong tricycle, pang pasada. Tawagin na natin siyang taxicle. Ayan, diba? Kung nandito siya siguro, maaaring pumutok yung Bajaj Qt, ano? Alam ko maraming nagre-review tungkol sa Bajaj Qt at wala din silang maipakita na katibayan na nandito na. At hindi ko naman kiniklaim na sinasabi nilang nandito na. Karamihan sa amin, katulad ko, nanguhula kung kailan talaga darating, ano? Walang balita, wala kang makuhanan na source. Hindi natin matawagan ang Bajaj sa India. Parang feeling ko mag-aaksaya tayo ng oras, kasi kung talagang gusto nila makapasok sa Pilipinas siya, binigay na sa atin. May pakiramdam ako na kung sakaling papasok sila, 50-50, no? 50-50, baka it's too late. Kasi baka na mayagpag na yung e-bike na kayang bumiyahe ng 300 kilometers sa isang full charge, diba? Baka na mayagpag na sa sobrang taas ng benta at sikat na yung mga nandito ngayon, no?
nakakapanghinayang na hindi sila tumungtong sa merkado ng Pilipinas para makipagtagisan ng produkto, no, dito sa ating bansa. Pero nananatili pa rin panaginip at pangarap, no? Baka naman isang araw sumulpot, baka naman mali ako, baka naman next year nandyan. Maraming mangyayaring kakaiba. Wag naman sanang ma-phase out yung mga tricycle natin, ano? Dahil yan part na ng kultura natin. Pero sana madagdagan lang ng option. Saka sakali, no? Yun lang. Medyo na pa-flashback lang sa akin kanina madaling araw kasi nagbabasa ako ng comment. Napa-flashback lang sa akin yung comment kaya bigla ko naalala, sige mag-flag na ako sandali ka ako. Makapag-komento man lang dun sa sana may diesel version. Well, wala namang imposible sa taas ng teknolohiya natin ngayon, maaaring maabot yon ng mga engineer, no? Ng mga designer. Hopefully, mangyari nga para magkaroon tayo ng mga option. Pero so far, as of today, wala talaga sa Pilipinas na diesel car motorcycle. Ini-imagine ko kung magkakaroon, parang masyadong malaki yung makina nun para sa motor. Although may mga big bike naman. Kaya lang hindi natin alam kung yun para ba talaga sa atin ng mga commuters na para hindi na mag-commute, magmotor na lang at diesel gamitin dahil mura ang gas. Nasa 50 lang. Hindi kamukha nung ibang version ng gasolina natin dito 67. Yan, may nakikita pa ako pagka naligaw ka sa isang malayong lugar nagbabago ang presyo ng gasolina depende kung saan ka bibili meron pa nga 72. Although wala ka naman magagawa, kung kailangan mo talaga maggasolina bibilin mo yun, ano? Pero syempre tayo mga Pinoy nakikipagtipiran tayo, gusto natin yung abot kaya. Hindi naman natin masisisi ang Pinoy dahil nga sa Pilipinas pag ginagalingan mo hindi naman sweldo ang nadadagdagan yung trabaho at mananatili na yata ang ganyan, ano, sa habang panahon. Well, yung sa akin lang, patuloy tayong mag-abang, patuloy tayong tumingin. Pero kahit na binablog ko yung Bajaj Cute, hindi ko ina-advise na mag-ipon kayo ng pera para doon. Kasi hindi naman natin talaga alam kung darating. At uulitin ko, no, walang magpapaloko. Dahil wala pa naman talaga ang official announcement na yan ay darating sa Pilipinas. Yan. So wag muna tayong ma-excite masyado. Ako pinipigilan ko na Kaya hindi ko na masyadong pinag-uusapan pa, no? Kung mapapansin nyo ang posting ng mga vlogs ko tungkol dito napakadalang. Ito na yata yung pinakahuli. Tingnan nyo yung date ng huling ng vlog ako. At ulitin ko yung sinabi ko, ayoko naman kasi mag-post tungkol sa Bajaj Cute na paulit-ulit ako na sirang plaka dahil nga parang na nang niloloko ko kayo. Ayoko naman ng gano'n, no? So far dun sa sana magkaroon ng diesel engine ang motorcycle, isa yan sa mga pangarap. Tignan natin kung anong kayang gawin ng technology natin para madala tayo doon. Pero so far, ulitin ko, ngayong taon na to 2024 wala tayong ganyan. So yun lang muna, ayoko muna pahabain yung usapan. Maraming salamat sa panonood at pagtsatsaga. In all transparency, no, tine-check ko kanina yung kinikita ko sa YouTube every month, galing sa 74 cents meron na akong $1.21 ngayong buwan na to. Yan, ganyan po ang kitaan sa YouTube, no, lalo na't hindi naman tayo sikat. Ayan. Ako naman hindi ko naman hinahabol ngayon yon. Alam ko naman na pagka pumutok yung channel natin darating din naman yon. So sa ngayon ang focus natin is mag-isip ng mga niche, no, yung mga pwedeng pag-usapan na makakadagdag ng kaalaman at tulong para sa atin. Yun lang, no. Sa ngayon hayaan muna natin yung kitaan sa YouTube. Sa ngayon magpapakilala muna tayo. So darating yung araw, baka may makita kayo mga vlogs ko na malayo sa usapan ng Bajaj Cute. Hinihiling ko po sana kahit pa paano suportahan. Mapanood nyo man lang ng isang beses. At wag lang sanang ma-skip yung video para lang din makita natin kahit pa paano may progress, no, yung channel natin. Maraming salamat again. My name is Mark. Welcome and thank you very much for watching my vlog. Again, this is some more updates. I'll keep you posted.
kapag may time.